Ang pag-uusapan pa rin natin ngayon ay square root, pero ibang problems naman. Sa isang video na ginawa ko, pinag-usapan natin yung principal root, rational and irrational, at mga perfect squares. At para hindi ka malito sa pag-uusapan natin ngayon, click mo na lang yung link sa taas. Yun muna ang panoorin mo ha. Iintayin kita. Balikan na lang dito. So we have, between which two consecutive integers does the square root lie? And estimate the square root to the nearest hundredth. We have here square root of 27, square root of 80, square root of 120, square root of 138, square root of 284, and square root of 300. At kung mapapansin nyo, lahat sila ay irrational kasi ang mga radicand ay hindi perfect squares. Unahin natin sagutan yung nasa taas. Ang sabi dyan, between which two consecutive integers does the square root lie? Meron akong ginawang listahan ng mga perfect squares. 1, 4, 9, 25, 36, 64, 81, 121, 144, 169, 225, 256, 289, and 324. Hindi yan sunod-sunod kasi may tinaggal ako dyan, yung mga hindi na kailangan. Halimbawa yung 4, wala ring 7, wala ring 10, at 14. Sinabi ko na yan sa unang video kung paano kunin ha. Kayo nang bahalang mag-extend or kompletuhin nyo kung gusto nyo. Unahin natin ang square root of 27. Ano ba yung kailangan nating hanapin? 2 consecutive integers. Pag sinabi natin consecutive, magkasunod. Ganito lang yan. Tingnan nyo yung radicand natin, 27. Alamin natin kung saan pagitan siya ng dalawang magkasunod na perfect squares. Tingnan natin ng listahan ng ating mga perfect squares. Ang 27 ay nasa pagitan ng 25 and 36. Tama? Sir, paano naman natin makukuha yung 2 consecutive integers? So, para makuha yon, ganito lang yan. Ito na mismong 5 and 6. Bakit? Kasi ang square root of 25 ay equal sa 5. And square root of 36 is equal to 6. Diba sabi ko kanina, ang square root of 27 ay nasa pagitan ng square root of 25 and square root of 36. Okay? So that means ang answer natin is 5 and 6. Nakuha ba yun? Next natin, square root of 80. Tingin lang ulit tayo sa listahan natin ng mga perfect squares. Ang 80 ay nasa pagitan ng 64 and 81. So, paano nga ulit makuha ang sagot? Ito lang yon, 8 and 9. Bakit? Kasi ang square root of 64 ay equal sa 8. And square root of 81 is equal to 9. Ang square root of 80 ay nasa pagitan ng square root of 64 and square root of 81. Kaya ang answer natin ay 8 and 9. Sana nakukuha na ha. Next example tayo. Square root of 120. Inalis ko muna yung nasa baba ha. Babalik ko na lang yan mamaya. Isiningit ko rin yung 10 squared is equal to 100. Kasi kakailanganin pala natin yan. Hindi ko napansin kanina. Ang 120 ay nasa pagitan ng 100 and 121. Tama? That means, ang answer natin ay 10 and 11. Bakit nga ulit? Kasi ang square root of 120 ay nasa pagitan ng square root of 100 and square root of 121. Ang square root of 100 ay 10 at ang square root of 121 ay 11. So, the two consecutive integers are 10 and 11. Okay? Ganyan lang yun ha. Tatandaan nyo yan. Gagamitin pa rin natin yan sa kasunod nating sasagutan. Next natin ay mag-estimate tayo ng square root to the nearest hundredth.
Medyo mahaba-haba ito dahil dapat marunong kayo mag-multiply ng mga numbers. Kaya nyo naman yan. Tiwala lang. Okay, una natin sasagutan is square root of 138. Ganun lang rin katulad nung kanina, hanapin natin yung kung saan siya pagitan ng 2 consecutive integers. Titingin lang ulit tayo sa listahan ng ating perfect squares. Ang 138 ay nasa pagitan ng 121 and 144. So that means 11 and 12, di ba? Tandaan nyo ang magiging answer ay hindi bababa ng 11 at hindi tataas ng 12. Ang 138 ay mas malapit sa 144 kaysa sa 121, di ba? Kaya estimate ko muna siya ng 11.7 kasi ang 12 squared ay 144. Malapit na siya sa 12 squared. And then, syempre, imumultiply natin sa sarili niya or 11.7 times 11.7. Ano kayang magiging sagot dito? Pwede mo siyang i-pause ha, then isolve mo sa notebook mo or sa papel. Answer natin is 136.89. So, medyo malapit na siya, no? So, dagdag pa tayo ng isa. Tingnan natin. 11.8. Multiply ulit natin sa sarili niya. 11.8 times 11.8. Multiplication yan ha. Baka malito kayo. Try mo ulit sa papel ha, or sa notebook mo. Hintayin ko yung sagot mo. Tingnan natin kung tatama kayo. So, answer natin is 139.24. Eh sir, bakit ganon sobra? 139 na. Ibig sabihin yan, ang answer natin is between 11.7 and 11.8. Ang hinahanap pati natin ay nearest hundredth, kaya kulang pa tayo ng isa. Kaya ang gagawin, magdadagdag tayo ng isa, estimate ulit. Pagpalagay natin na 11.74. Hula-hula lang muna sa una ha. Kapag mali, edi try pa kayo ng iba. Okay? So, ganun lang yan. Try natin 11.74 times 11.74. Try mo ulit sa notebook mo or sa papel. Solve mo. Hintayin ko yung sagot mo. So, the answer is 137.8276. So, malapit na yan. Next natin ay 11.75. Titingnan natin kung ano ba yung pinakamas malapit. 11.74 ba or 11.75? Malalaman natin yan pag nakuha natin yung sagot dito. I-pause mo lang ulit ha, then isolve mo ito. So, 11.75 times 11.75 is equal to 138.0625. Ang magiging answer natin dito is 11.75. Bakit? Kasi yung answer niya dito ay pinakamalapit sa 138. Tandaan nyo, ang magiging sagot ay ang pinakamalapit sa 138. Kaya kung ikukumpara natin yung dalawa, mas malapit talaga dun sa 11.75. Ngayon, ipa-plot natin sa number line. Just in case, itanong ng teacher mo kung paano ba siya i-plot. So, let's say, nandito yung 11 at 12. Sa gitna niyan, nandyan yung 11.50 or 11.5. And then, nandito yung 11.75. At dito na yon. So, ganyan lang yung pagpa-plot sa number line after nyo mag-estimate. Nakuha ba? Oo naman, kayang-kaya mo yan, di ba? So, bago tayo mag-proceed sa mga next examples, huwag mo kalimutang mag-like ha. Then, subscribe ka na din
at i-hit mo yung notification bell. Salamat, Master! Next example na agad tayo. 284. So, tingnan natin dito sa mga perfect squares natin. So, nandito siya sa pagitan ng 256 and 289. So, that means 16 and 17. So, 16. Tingnan natin yung 284 kung saan malapit sa 289, di ba? Huwag kayong mag-alala kapag sa unang estimate nyo, mali yung nakuha nyo, magtatry lang kayo ng bago hanggang sa makuha nyo. Ganun lang yun ha. Para sa akin, dahil malapit ang 284 sa 289, siguro mga 0.8 yan. Subukan natin. 16.8 times 16.8. Pause mo lang ulit, then isolve mo sa notebook mo. The answer is 282.24. So, try pa tayo ng isa. 16.9 naman. Tingnan natin kung susobra na o kulang pa rin. 16.9 times 16.9. Pause mo lang ulit, then solve mo sa notebook mo. Multiplication lang ulit ha. So, the answer is 285.61. So, sumobra na kasi 285 na. Ibig sabihin, between 16.8 and 16.9 yung magiging answer natin. So, dagdag tayo ng isa pang digit para makuha natin yung sagot ha. So, yung 284, mas malapit siya sa 285.61. Okay? So, bali mag-estimate ako mga 16.85. Try ko 16.85. Ano? 16.85 times 16.85. Ganun lang. Ganun lang pag-estimate ha. Kung mali, okay lang yon. Mag-try ka ng panibago. I-solve mo ha. Kasi mas maganda ay ginagawa para mas natututunan. O learning by doing. So the answer is 2, 8, 3, 0.9, 2, 2, and 5. Okay? So medyo malapit na. Try naman natin ang 16.86. Solve nyo ha. And then, i-compare natin yung sagot natin sa 16.85 and 16.86. Tingnan natin kung ano ba yung pinaka mas malapit sa 284. So, 18.86 times 18.86 is equal to 284.2596. Para malaman nyo kung ano yung pinakamalapit, titingnan nyo lang yung kulang bago mag 284 at yung sobra sa 284. So, pinakamalapit ang 283.9225, kaya ang magiging sagot natin ay 16.85. Huwag malilito ha, kaya mo yan. Para sa last example natin, we have square root of 300. Same process lang ulit. Ang 300 ay nasa pagitan ng 289 and 324, tama? So, ibig sabihin, ang magiging answer natin is nasa pagitan ng 17 and 18. Okay? Saan ba malapit ang 300? Sa 289 ba? Or 324? So, estimate natin yan ng mga 3. Okay? Kasi mas malapit sa 289. Lipat natin sa taas. Baka kapusin tayo. 17.3 times 17.3. Multiply lang ulit. Ikaw na magsagot ha. The answer is 299.29. Okay, so dagdag tayo ng isa. 17.4
times 17.4. Kung magaling na kayo mag-solve, ramdam nyo na agad na ang 299.29 ay sapat na. Pero papakita ko sa inyo, just in case nagdadoubt kayo sa answer nyo, pwede nyo rin i-check, no? Pwede nyo pang dagdagan ng isa. So, ang answer dito is 302.76. Okay? So, sobrang-sobra na. Ibig sabihin, ang sagot ay between 17.3 and 17.4. Since sobrang lapit na sa 17.3, dagdag lang ako ng 1. 17.31 ang gagawin ko. So, 17.31 times 17.31. Solve lang ulit. Umay na ba kayo? Huwag maumay ha, tatatlo pa lang yung sinosolve natin. Ang answer ay 299.6361. Next natin itry 17.32. Medyo malayo pa kasi yung 299.6361. Kaya try tayo ng panibago. Kapag kinulang pa rin dito yung sagot natin, try pa natin yung 17.33. Pero tingnan muna natin dito. Sagutan mo lang ulit ha. So answer niyan is 299.982 and 4. So sobrang lapit niya na sa 300, ano? At pwede na tayo mag-decide ng final answer. Pero subukan pa rin natin muna ang 17.33. 17.33 na. Ano ba naman itong secretary ko na ito? 7.20. Diyan mo na lang isulat. Yan. 17.33. Okay? Solve mo lang ulit ha. Last na yan. So, ang answer natin is 300.3289. Sobrang layo niya na ano. Ibig sabihin, ang answer natin sa square root of 300 is 17.32. I-plot natin sa number line. Okay? Gawa tayo ng number line. So, dyan yung 17, dito yung 18. Andyan yung 17.25. Dito yung 17.50 or 17.5. So, ang 17.32, andito siya sa may part na to. At yan na yun. Ang dali lang, di ba? Kayang-kaya mo yan. So, dito nagtatapos ang video natin. Sana maraming natutunan na. Magkita-kita tayo sa mga susunod pang mga videos. Yun lang. Bye-bye!